Talagang na-surprise ako. Wala akong kahint-hint. Sabi ko, bakit wala na yung mga, napansin ko lang, bilis na. Wala, oo. Sababot lang nawala. Oo nga. Hindi na yun eh. Kasi hinahaan ko may usapan kami ni Ma'am Jenny. Sabi ko, hindi ko na siya nakitang kumusta po. Pero, thank you because yung mga buhay ninyo, lahat ng mga narinig namin, wala kami dyan. No? Paggamit lang naman tayo, di ba? Ang nangingibabaw talaga is how we serve because it is the love of God. Meron kaming ako, may flaws man, pero lahat tayo we are still under, working progress pa. Pero, ang mga buhay ninyo pinagkatiwala sa amin. And it's all by God's wisdom and partnership syempre sa Kanya. Kung ano man ito, nung naabot namin na 30 years, ang bawat isa sa inyo ay yun yung naging inspiration din namin to work on that mga issues in your life, in our life. So, thank you sa sacrifice ninyo na nagulat ako, nandito pa kayo. Bukas akala ko, it was so touching. It was so, thank you for everything. Thank you for your time and for your love, most especially your prayers. Kaya pala, nakaabot kami ng ganyang katagal. Thank you. God bless. Itan ko na lang sa kanta. Patay mo muna yung nawawala. Ayan. Thank you for giving to the Lord. I'm a life that was changed. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you gave. Ulitin ko. Thank you for giving to the Lord. I am a life that was changed. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you gave. Actually, na-oversee ko yung poster. Mabilis ang mata ko. Nakikita ko yung commotion. Nararamdaman ko. Kasi gawain ko yan. Gawain ko yung mag-sorpresa. Pero hindi ako marunong tumanggap ng sorpresa. I would rather give surprises. Tapos pag may mga sorpresa ganito, nalilita ko sa sarili ko, nahiya ako. Hindi ako marunong pa-sorpresa. Pero yung gesture of care niya, yung love niya, nakaka-overflow. Sobra. Kasi part kayo ng buhay na. Ewan ko kung paano nangyari yun. Siguro nung college ko, yung kabataan ko, lagi kong nababanggit sa mga youth na kausap ko. Sinungaling din kasi ako ng kabataan ko. Number 11 ako sa family. Tapos marami kami. Tapos sa mga kapatid ko, academic excellent, valedictorian, ganyan, honor students, at tatalino. So, ang tatay ko, meron siyang medalya, yung mga trophy sa bahay. Wala akong mayambang doon. Kasi puro ginto. Nakatsamba ako nung high school, pero hindi sa ginto, silver. Sabi ko sa tatay ko, "Tay, attend ka ng graduation ko. Ano ba meron ka?" Sabi ko, "Salutatorian. Anong award mo?" "Silver medal." "Bakit meron bang silver dyan?" Hindi siya nag-attend. So sabi ko parang, hindi ako, yung natatakot ako na people don't, I have to prove something. Pero nasa college ako dito, there was one person who showed up, estudyante siya dito.
si Teddy, si Kuya Teddy. Nagsinungaling ako ng karami-rami kasinungalingan. Pero wala, parang hindi niya narinig lang ng lies. He still went on to minister to me. That marked my life. Dahil he showed me the love of Christ. And I took note of that. Sabi ko maraming akong katulad ng mga kabataan na sinungaling. So hahanapin ko lahat ng mga sinungaling. Kaya binigay ko ang buhay ko sa Panginoon. To look for those young people who were like me. Na kailangan ng Diyos. And I thank God na ang sarap lang na hanggang ngayon na nagagamit pa rin ang Panginoon. Sabi nga nila, matatsaga ako daw sa matitigas na ulo. Diba yung... Hindi ko rin alam, kasi matigas din ang ulo ko. Diba? And excited ako dun sa magiging outcome. Kasi ako din, resulta din ako ng pagtsatsaga. Kaya mataas yung tolerance ko sa mga ruwal, mga Carmina, mga ganyan. Ariel, mga pasaway, Joshua, ito yan, baling dito, alam mo yan. Hindi nyo alam yun? Hindi, ewan ko yung mataas yung level of tolerance ko kasi parang ako embodiment of those, yung journey na yun. And someone stood up to minister to me. Kaya gusto kong i-pass it on. Yung love of Christ. And thank you also for responding to the Lord. Excited ako. Wala namang pwedeng i-prove kasi it was all by the grace of God. But seeing you all, ang dami niyong magagawa kayo. Kasi you're in a better shape. You have a better future. Diba? Ako naiingit ako kay Kuya Chester kasi ang gentle ng spirit. Diyos ko, ako gentile ako. Diyos ko. Ang laki ng difference sa akin. Di ba? Oh, we're totally opposite. Yung mga young people ko sa Trinidad, mga gentle. Ako, hentil. I really wanted to have that kind of spirit. Kasi, broadcaster kasi ako eh. Ang lakas. Mabilis. Pero, God changed me through the years. And ako rin nakita ko sarili ko. Paano ako maging katulad ni Taggy, no? Grabe si Taggy, ang bait na bata. Hindi yata nagagalit siya. Pagkagalit yan? Hindi halata. Basta nag-walk out, galit na yun. Pero wala sa sasabihin. Kakain lang. O, kakain lang. Pagbalik niya, busog na okay na siya. Pero, I mean, you're in a better shape. Kahit na napulo ko si Rowan, pero tingnan mo yung transformation. Actually, si Rowan ayaw na ayaw sa akin. He hated me. Wala akong pakialam kung ayaw mo sa akin, basta ako mahal kita, period. Ganun lang ako eh. Sige, ayaw mo sa akin, wala akong pakialam, basta ako mahal kita, period. Sige, ayawin mo ako, di ba? It's not an issue to me. Basta yung love of God. Kaya I thank God for all of you and for surprising us. Hindi ako marunong tumanggap. Thank you. Overwhelming. Very refreshing. Maraming salamat. Mas i-overwhelm pa natin ang feeling ni Pastor